kung pwede lamang ulitin ng buhay at hahayaan na kayo ang pumili ng lahi na gusto ninyong kabilangan. Ano ang lahing pipiliin niyo? Sino ang gusto maging lahing Amerikano? Itaas sa kamay. Sino ang lahing Koreano? Itaas sa kamay. 5. Lahing Hapon, itaas ang kamay. O kaya lahing European. Nahiya ko kayo itaas ng kamay. Bakit ikaw pinag-uusapan natin? Bakit ko kayo tinatanong kung anong lahing gusto niyo? Kasi sa ating mga pinagaling natin, ang lahing pinagpunan ni Jesus. Dito sa ating Ebanghelyo, mula sa atin, narinig natin ang pinagmulan ay mula sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham nag-umpisa ang Ebanghelyo ni San Mateo. Pero may kapareho itong kwento sa ika-6 na chapter ng St. Luke Gospel. Doon naman makikita natin nagsimula kay Jesus maatras at hindi tumigil kay Abraham. Kaya nga makikita natin itong talaan na sinasabi sa atin ang pinagmulan ni Jesus. Makikita natin kahit anong version pa man yan. Version ni St. Matthew, ni St. Luke, sinasabi at ipinapakita sa atin na ang ilan sa mga kalahi ni Jesus ay hindi perfect. Kaya nga, maaari natin isipin, bakit isinilang si Jesus sa mga lahing may hindi perfecto? Kasi ilan dito sa mga binanggit na pangalan na napakahaba na sinabi ko, ilan dyan, nag-iapin, katulad ni David. Sinong kinuha niya? Sinabi sa aking Ebanghelyo, asawa ni Urias, ang pangalan ng babae ay si Bathsheba. Kaya naging isinilang si Solomon. Ganun pa man mga kapatid, ipinapakita, ipinaparamdam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Kung titignan natin si Jesus ay isinilang mula sa isang lahi, sa isang pamilyang hindi perfecto, hindi para manatiling hindi perfecto, kung hindi upang ipakita sa atin na sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating lahi, sa ating kinabibilangang pamilya, ay laging naroon ng pagkakataon na maging mabuti at banal. Kaya nga kung mapapansin natin yung pamilya ni Jesus, ang lahi kanyang kinabibilangan sa lupa, ay pinaghalong lahi at ugali, pinaghalong banal at makasalanan, mga bayani at luwag, mga pantas at mahal. Iba-iba man tayo ng lahi, iba-iba man tayo ng ugali, iisa lamang ang ating pinagmulan, at tayo ay magkakapatid dahil iisa lang ang ating amahan. Iisang lahi lang tayo, bukod sa magiging lahing Pilipino, pare-parehas tayong tao. Meron mga kasunod. Ugoy. Sino naniniwala kay Darwin? Charles Darwin. Na ang tao ay nagmula sa ugoy, mataas ang kamay. Kapag nilayan naman natin yung mga pagkikula dito sa mga pinagsasabi ko na lahi ng hindi magaganda ang asal at ugali. Ano ang dapat natin gawin upang may makita at may paramdam sa ating kapwa na sila ay ating kapatid? Na yung katabi mo ay pwedeng ituring na kapatid kahit magkaiba kayo ng nanay o ng tatay o ng mga magulang. Unang bagay na dapat ginagawa nating tao sa kapwa
kung nahihirapan ka, nahihirapan din ang ating kapwa. Hindi mahalaga kung ano ang natapos ninyo, kung ano ang nakamit ninyo, kung gaano parami ang yaman mo, o kung gaano makatalino. Ang mahalaga ay kung paano ka makitungo sa kapwa, at dyan mo malalaman kung anong klase ang pagkatao. Kaya kung tayo ay laging feeling privilege, yan ang puso kayo. Yung feeling privilege. Dami niya. Di ba, minansaga naman yung mga feeling privilege na tayo. Kasi ang taas-taas ng tingin sa sarili, na akala ko hindi na nakatapak sa lupa, kung mapangkata ng kapwa niya ay ganun-ganun na lamang. Ang tagal ng isang CEO, COO, ay katulad din ng tagal ng isang food server sa fast food chain. Bakit? Parehas ng mga tao. Kaya kung sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, mag-isip-isip. Yan ang unang magbabuhin ngayon. Irigalo mo na kay Jesus yan ngayong Pasko. At tratuhin ang ating kapwa ng mapantay namin. Bukod sa equal treatment, pumapasok din doon yung embracing our differences. Yung pagkakaiba-iba. Ito ay hindi lamang tungkol sa paano tayo magkakaiba. Maaaring may mas maiib, mayroong normal na kalimanggi, medyo light na kalimanggi, mayroong namang salamat sa gluta, hindi ba? Ano naman ang ating kulay, ang tunay na kahulugan ng pagkakaiba ay ang pagtanggap at pagyakap sa katangian ng bawat isa. Sabi ko sa Ingles, mas malakas na makita namin yung unity in diversity. Maaaring iba-iba tayo ng na-achieve sa buhay. Maaaring iba successful na ngayon. Yung iba ay nagsusumika pa rin sa buhay. Ganun pa man mga kapatid. Maging kasalawa tayo kahit iba-iba ang ating kultura at paniniwala. Kung iba ang paniniwala ninyo sa paniniwala ng kapwa natin, igalang mo pa rin. Dahil ang Diyos ay nagpakilala sa iba't ibang paraan sa kung paano natin ito naunawaan. Dahil nga, iba-iba tayo ng way to understand things. Diba? Sa school, mayroong tinatawag na fast learner, mayroong slow learner. Pero din sa ating pananampalataya, mayroong madaling makapick up, mayroong hindi. Pero ganun pa man, ay pinapakita at pinaparamdam sa atin ng Diyos na tayo man ay magkakaiba, pero iisa ang ating sinasamba. Kaya nga kung titignan natin ang malawakan, ang ating pananampalataya, ang mga Budyo, ang mga Muslim, at tayong mga Kristiyano, ano ang pinagkakatulad natin? We worship one God. Diba? Ang mga Budyo, si Yahweh. Ang
iba kundi ang Diyos sa kalangitan. Kaya naman, ngayong ikalawang simbang gabi, buksan mo ang puso mo, kapatid. Hindi lamang sa mga taong kalahin, hindi lamang sa mga taong nagmamahal sa iyo. Buksan mo ang puso mo sa lahat ng tao upang ipakita at iparamdam na sila ay ating kapatid kay Kristo. May nabasa kong ongko, sabi ko doon, we may have different roots, but we are all branches of the same tree. Lahat tayo ay magkakaiba-iba, pero dapat makita natin ang pagkakapantay-pantay sa pagmamahal at respeto sa isang isa. Dahil sa paningin ng Diyos, hindi mahalaga kung sino ang nauna. Ang mahalaga sa Kanya ay kung marunong ka makitungo sa iyo. To treat them equally and we embrace our differences. And that is the family of humanity. Amen. Hindi tayo sa ating kasama ang pagiging ng puso tuwas sa kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. May mamalas nawa namin iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig, Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tubuhin, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinatas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo ang iyong mga bisi, ang mga lumayapa namin mahal sa buhay. Kanina, ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang nakayaganan ng hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming nakilang mahal ng Diyos. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahamit namin ay kalugdan ng Diyos Ama ang makapangyarihan. sa buong sambayanan. Ama namin lumikha, gawin mong banal na maalay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na
sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Maraming kapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsusumbong sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikahan ng mahal na bilang Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahat isang Bautista sa Kanyang pagbibigyan. Ngayong pinagahanda namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaparap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng anghel at sisiyapin ng papuri sa iyo na walang bumuhay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Pinasalamatan Kanya pinagati-hati ngayon, iniabot sa Kanyang mga alagad at sinabi, ang gabing ninyong lahat ito at kanin, ito ang ating katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, nung matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinirot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabing ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at kalamang kalupitan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay pagpasalamat dahil kami ay pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaliganin mo ang iyong sibahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo ang isyo pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Marcelino Antonio na ang Obispo at ang Tanang Maria. Alalahanin mo rin ang mga kapulit namin na himlay nang may pag-asang sila ay mabubuhay ay nilahat ng pagkumanin. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapat kaming lahat na makasal sa iyong buhay ng wakas. Kaysa na mahal ng Maria ng Diyos, isa na sa ito ng Pagkayan ng Diyos. Kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod sa iyo. May magdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaraman mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng paramahal at pagpuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa kalugod.
Diyos, ipatayo natin ang gusto. Manalangin. Patawarin mo kami sa nagkasala, para nang magpapatawad kami sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa puso at inyong sa lahat ng sama. Ibigilin namin kami kaya sa lahat ng kasamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan sa bantalang ating pinanalimitan at ang pinang-araw ng pagpapahayag ng pagpapagligtas natin sa Jesucristo. Sapagat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo ng mga apostol na kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Kung ngayon mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa iyong kalooban, kasama na ang Espiritu Santo magpapasok. Sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa Jesucristo. Please believe. Ito ang order ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat sa kulit sa iyo. Kulit sa isang sandali lamang, kaya galing ako. Mga namin magpapahal kami pinapagsayo mo sa iyong piging ay pagkarami mo ang iyong Espiritu sa lalaki na magliwanag sa piling ng dumating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa sa lahat. Amen. O sandali. Pagdating kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay may galing na.
Sumayin kayong taglay at kapayapaan ng mga Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mamaya na ako lalabas po. Unahin ko muna sila. Ang dami. Yan, dito ko na po tatapusin para next. Dito na po. Dito na lang po. At tapos na po ang misa, guys. Kaso, pangalawang gabi na. Kaya abot ako ng ganito. Dami lang. Bukas ko na lang kukuhanan yung labas. Kasi masyadong mahaba na itong video ko. Kaya bukas naman, total may 8 days pa ako para kumuha ng video. Yan, ingat po kayo lagi, guys. God bless everyone and love you all. Sa mga kaibigan at nagmamahal sa akin, na lagi nakasuporta at walang sawang tumutulong. Maraming salamat. Ninong Green Winner, Sisi Kuya Aweng Vlog, Manny C. Villar, Pau Tupit, yan, Mami Guap Soul Vlog, Sunrise Love TV, Kesalam Official Australia. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. At Papa Love, syempre, Papa Love Mix Vlog, Papa Love Mix TV pala, 015. Ayan, punta lang muna ako doon. Para mag-picture ako doon. Mag-picture ako doon. Wala akong kasama, kaya wala akong taga-picture. Mga tamad magsimba doon sa amin eh, mga tamad. Kaya wala akong taga-picture. Wala akong kasama. Ayan yung mga tumutugtog, guys. So, na video natin sila, guys. Hanggang dito na lang po, guys, at natatapos na po para may videos po sila ng solo pang short video, guys. Magandang linggo po sa inyo lahat. Atin pong saksihan ang wandaya na tutugtog mula sa Kalamba City School, Korea.